Kapag bagong panganak ka pa lang, sobrang hirap talaga lalo na kung ikaw ay first time mom. Yung tipong nangangapa ka pa kung ano bang dapat gawin. Paano ba magpalit ng diaper? Paano ba kargahin ang bagong silang na sanggol? Paano mag-breastfeed? Paano magpalit ng damit? Paano paliguan si baby? Yung natatakot ka pa kapag nagne-nail cutter, hindi mo alam kung paano mo siya mapapatahan. Paano ba malalaman kung may kabag siya? Kung namumula siya o parang namimilipit sa sakit at iyak lang ng iyak, posible nga na may kabag siya. Pwede mong painumin ng rest time or mas safe kung magtanong sa inyong health center o sa pedia mismo. Hiyangan din kasi ang mga gamot kaya para safe, magtanong muna sa doktor. Mahalaga rin na dapat mapaburp si baby kahit ilagay mo lang sa balikat mo. Himas-himas lang sa likod niya o kaya padapain mo, depende kung anong gusto ni baby. Mahirap talaga kapag wala kang idea sa gagawin mo. At kahit nanay ka na, sobrang kailangan mo pa rin ang iyong ina. Swerte ka kung malapit lang kayo sa isa't isa at natutulungan ka niya, nagagabayan. Pero kung nasa malayo kayo nakatira, dapat humingi ka rin ng tulong sa mister mo. Sobrang nakakapagod mag-alaga ng bata kaya kailangan mo ring makapagpahinga. Kung exclusive breastfeeding ka, hindi ka talaga matutulungan ng asawa mo. Kasi ikaw lang ang kailangan ng baby mo, dede lang ang makakapagpatahan sa kanya. Kaya dapat talaga matulog ka rin kapag tulog na siya, pilitin mo. I-prioritize mo ang tulog mo tsaka na yung mga gawaing bahay. Kasi mas delikado kapag nabinat ka, sino nang mag-aalaga sa baby mo? Dito rin talaga masusubok ang relasyon niyong mag-asawa. Maswerte ka kung inalagaan ka ng mister mo at siya muna ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Dapat talaga na magtulungan kayo para maging masaya rin ang inyong pamilya. Higit sa lahat, magdasal ka palagi sa Panginoon, walang imposible sa Kanya.